Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sandaling natigilan si Demi. Hindi inaasahan ang sasabihin ng pinsan. Sa nakalipas na mga taon, pinilit ni Demi na punan ang lahat ng pangangailangan ni Savvy. Hindi lang sa pinansyal na aspeto, kundi na rin ang emosyonal. Kahit si Christoph ay tinulungan din siyang pagaanin ang anumang bigat na nasa puso ni Savvy. They even took him to a professional therapist to help him process his PTSD. Savvy made a lot of progress after that. Subalit nitong huli, nararamdaman ni Demi na tila may mabigat na pinagdaraanan ng pinsan na ayaw lang nitong sabihin sa kanya. Savvy, bakit? Ayaw mo na ba dito sa akin? May gusto ka bang puntahang ibang lugar? Or gusto mo bang mag-unwind? I know how hard it is to adjust with your college life, but gusto ko nang umuwi ate. Putol ni Savvy kay Demi. Muling humikbi bago yumuko. Nahihirapan ako dito ate. Pakiramdam ko, hindi talaga ako bagay dito. Dugtong pa nito sa mababang tinig. Kaya please ate, payagan mo na akong umuwi. Humikbi si Savvy bago tuluyang humagulhol. Napaluhan na rin si Demi. Niyakap na ang pinsan. Hindi alam ng dalaga kung anong problema ni Savvy na gano'n na lamang ang pagpipilit nitong umuwi sa Pilipinas. But he cannot go home, can he? She vowed she will never look back. Nang lisanin niya ang Pilipinas upang magbagong buhay sa Washington, nangako ang dalaga na hinding-hindi na siya muling babalik sa lugar na dumurog sa kanya. Alam iyon ng kanyang abuela. Alam din yun ni Savvy. Kaya lang, kahit ako na lang ate, kahit ako na lang mag-isa doon, kaya ko naman, basta doon na lang ako. Muling pakiusap ni Savvy sa pagitan ng paghikbi, humigpit ang yakap ni Demi sa pinsan. Hindi alam kung anong isasagot. May isang bahagi sa puso niya ang gustong pagbigyan ng hiling nito. Subalit mas malaking bahagi ang gustong magmatigas. Ate Demi, payagan mo na ako. Please. Muling pakiusap ni Savvy. Marahang kumalas ng yakap sa pinsan. Sandaling nag-isip si Demi bago marahang tumayo. Savvy, hindi madali ang hinihiling mo kay ate. Bigyan mo ko ng kaunting panahon para mag-isip. Sa ngayon, ang gusto ko kumain ka muna ng breakfast, okay? We can talk more about this later. Pwede ba yon? Malungkot na tumango si Savvy. Nagpunas ng luha. Inayos ang sarili bago lumabas ng silid nito. Pinagmasdan naman ni Demi ang papalayong bulto ng pinsan bago ibinaba ang tingin sa lumang diary ng kanyang tiyang Esang. Sa mga huling pahina niyon, naroon ang mga sulat ni Tia Esang para kay Savvy. Some were legible, some were not. Ang sabi ni Savvy, noong nasa facility daw sila ay sinusubukan ng kanyang tiyahin ang magsulat. Maybe the old woman knows that her days were already numbered. Kaya ganoon na lang ang kagustuhan nitong magsulat ng mga liham para kay Savvy. Now she really felt conflicted. She promised Tiyang Esang that she will take care of Savvy. And now? Demi. Anang pamilyar na tinig ni Christoph sa may pinto ng silid ni Savvy. Agad na pabaling sa direksyon niyon si Demi. Pilit nang umiti. Aalis ka na ba? Babalik ka na sa ospital? Ani Demi. Kasual. Humakbang na palabas ng silid. Umiling si Christoph. Nasabi lang kasi ni Seven na iniwan ka niya dito. He looked gloomy. Why? May problema na naman ba? Napabuga ng hininga si Demi. Naglakad na patungo sa hagdan. Gusto niyang umuwi ng Pilipinas. Bakit daw? Ayaw niyang sabihin. He wants to go home even if he's alone, Christoph. And he looks determined. Ani Demi, nagsimula nang bumaba sa hagdan. So, anong desisyon mo? Will you allow him to go home alone? Si Christoph, sumasabay sa paglalakad pababa ng hagdan. Hindi ko pa alam. You know, I promised myself that I won't go back. I still wanted to do that. Kaya lang, muling bumigat ang dibdib ni Demi nang maalala ang hitsura ni Savvy. She wants to stay by her decision and she wants to help Savvy at the same time. Mula nang umalis siya ng Pilipinas at magtrabaho bilang isang top executive ng isang real estate company, her decisions have always been firm. Gone was the Demi who was a pushover. Napalitan na yun ng isang outspoken at independent na babae. Why?
She is not the senior vice president of Elite Properties for nothing. Through the years, she had made a reputation at work. Tough and no-nonsense lady boss. Subalit, ganoon pa rin ang kanyang kahinaan, ang kanyang pamilya. At ngayong nararamdaman niyang may problema si Sevi, hindi mapigilan ni Demi ang mag-alinlangan sa kanyang mga desisyon. Nasa ibaba na sila ng hagdan nang abutin ni Christoph ang kamay ni Demi. Hey, don't push yourself too hard, okay? Take your time. Hayaan mo. Mamaya, kakausapin ko si Sevi. Pagkatapos niya mag-agahan. Anang doktor, ngumiti. Gumanti ng ngiti si Demi. Pinisil ang kamay ni Christoph bago ito niyakap. What would I do without you? Anang dalaga. She meant what she said. Christoph has been her rock for the past 4 years. She wouldn't have survived the past 4 years without him. Gumanti ng yakap si Christoph. Kinintala ng masuyong halik ang buhok ni Demi. I'm always here. Always. Ani Christoph. Sincero. Muli pa sanang magsasalita ang binata, subalit tumunog ang cellphone nito na nagpangyari upang mabilis na maghiwalay ang dalawa. Yes, I'm currently out. Alright, be there in half an hour. Ani Christoph bago tuluyang tinapos ang tawag. Let me guess, pinapabalikan agad sa ospital. Ani Demi, marahang tumango si Christoph. Pilit na ngumiti. Pero kalalabas mo lang ah. Hindi ka pa nga natutulog at natigilan si Demi nang biglang sapuhin ni Christoph ang kanyang pisngi. I'll be fine, okay? Don't worry too much. Ani Christoph, bago magaang kinintala ng halik ang pisngi ni Demi. I need to go. Kiss Kali goodbye for me. Sabi pa nito bago nagmamadaling lumabas ng bahay. Ilang sandali pa, narinig na ni Demi ang pagharurot ng sasakyan nito palayo. Maya-maya pa, lumapit si Cora sa apo. Iha, umalis na ba si Christoph? Opo Lola, may tumawag po sa kanya mula sa ospital, kaya nagmamadaling umalis. Bakit po, may kailangan pa po kayo sa kanya? Wala naman. Anyway, kakakausap ko lang kina Esang at Jacobo. May mga kailangan daw ayusin sa mansyon dahil sa mga sira ng nakaraang bagyo. Ang sabi ng engineer natin, kailangan raw i-move ang vault. I cannot trust that vault to anyone, Demi. I guess I need to go home to make sure the contents are safe. Anang matanda. Sandaling napatulala si Demi. Hindi niya mapapayagang umuwi ng mag-isa ang kanyang abuela. Subalit, she felt her heart drop at the pit of her stomach. Ayaw niyang isipin na tila tadhana na ang pagbabalik sa kanya sa lugar na matagal na niyang nilisan at pinangakong hindi na babalikan pa. But she cannot think of any other reason why suddenly Sevi and her grandmother wanted to go home. Mommy, look! Flowers! Ani Kali na noon ay nagmula sa garden. May hawak itong bugkos ng bulaklak. Agad na kinarga ng dalaga ang anak nang makalapit bago. Sige Lola, sasamahan ka namin ni Kali. Malakas ang pagkabog ng dibdib ni Demi habang binabaybay ng kanilang sasakyan ang daan patungo sa airport. Iyon na ang nakatakdang araw ng pagbabalik nila sa Pilipinas. At kahit na pinayagan niya ang pag-uwi nilang iyon, hindi pa maalis ang agam-agam sa dibdib ng dalaga sa gagawin. She knew for herself that she's totally healed. That she has moved on with her life. Maayos na ang buhay niya ngayon at kontento na siya sa kung anumang mayroon siya. Subalit, may mga alaala pa ring sumasagi sa kanyang isipan. Mga alaalang kung siya lang ang tatanungin, ayaw na niya sanang alalahanin pa. But she knew just how human brain works. The more one resists a memory, the more it surfaces. And Demi knew when she goes back, those unwanted memories she had vowed to forget will haunt her once more. Mommy, you're squishing my hand! Reklamo ni Kali na noon ay nasa car seat at hawak ng ina ang kamay. Agad namang natauhan si Demi. Binitiwan ang kamay ng anak. I'm so sorry, sweet pea. Anang dalaga sa anak, muling kinuha ang kamay ng bata at magaan niyong hinalikan. There, no more ouchie. Mommy won't do it again, I promise. Tumango-tango naman si Kali, subalit bahagya pa rin lumabi. Muling hinaplos ni Demi ang pisngi ng anak. She will be fine. For Kali and their peaceful future, she needs to be fine. Isang linggo lang sila sa Pilipinas. What could go wrong? Hindi naglaon, huminto na ang sasakyan sa may airport. From there, dumaan sila sa immigration
bago dumiretso sa kanyang naghihintay na private jet na siyang magdadala sa kanila pabalik sa Pilipinas. Subalit pasakay pa lamang sila sa private jet nang biglang magsalita si Callie. "Papa!" Anang paslit na nagpangyari upang mapalingon si Demi sa tarmac. And there she saw Christoph rushing and running after them. Agad na nabuhayan ng loob si Demi. "Akala ko hindi ka makakasama." Umpisa ni Demi nang makalapit si Christoph. "Ang sabi mo may scheduled operation ka at hindi pinayagan ng..." "Well, I'm here now." Nakangiting putol ni Christoph kay Demi. "Nakiusap ako sa kasamahan ko kung pwede nilang i-cover ang ships ko ng ilang araw. Pumayag naman sila. I'll just need to work harder pagbalik natin. Besides, I wouldn't miss my little girl's first trip back home." Ani Christoph bago kinarga si Callie. Pinagmasdan ni Demi ang dalawa. May ibinulong si Christoph kay Callie na nagpahagikik sa anak. They are a picture of happiness, and she hoped that it will remain that way forever. Hindi naglaon, sabay-sabay na silang pumasok sa private jet. Once settled, the pilot made his initial announcements hanggang sa tuluyan na nitong pinaandarang eroplano patungo sa runway. When the plane finally took off, Dami closed eyes as reality washed over her. She's really going back home. "Demi!" Tawag ni Erica sa kaibigan nang makita niya ang pagbaba nito sa private plane habang karga-karga ang natutulog pa na si Callie. Lumawak naman ang ngiti ni Demi nang matanawan ang kaibigan sa mismong ibaba ng hagdan ng eroplano. She was all smiles and was really excited to her. Damn. Maingat na bumaba ng hagdan si Demi. Pagdating sa ibaba niyon, agad siyang niyakap ni Erica. "Oh my God, Demi! You're really here!" Anito, humigpit ang yakap kay Demi. Sa buong panahong nasa abroad si Demi, isang beses lang na nakita ni Erica ang kaibigan, and that was during Callie's first birthday celebration. Gumanti ng yakap si Demi. She really missed her friend. Hindi sapat ang paminsan-minsan nilang pag-video call. There were moments for the past 4 years na gusto niya sanang laging nakakausap si Erica. Kaya lang may kanya-kanya na silang buhay. Lalo pa ngayon na may advertising agency na si Erica. Mula kasi nang umalis ito sa GDC at sinubukang magtayo ng sarili nitong advertising agency, lalo itong naging busy. But Demi was more than happy for her friend. "I miss you," ani Demi bago binitiwan ng kaibigan. "Na-miss rin kita," sagot ni Erica na nakangiti bago bumaling ang tingin kay Callie. "Oh my, ang laki na ng inaanak ko." Dugtong panandalaga bago marahang hinaplos ang pisngi ni Callie. "At marami ka na rin daw utang sa kanya, ninang." Pabirong sabi ni Demi, mahinang humagikik si Erica. Oo na, babawi na." Anito, bago binati si Christoph na nasa likuran lang ng mag-ina. "Hi Doc Christoph, getting more handsome ha? Hiyang sa pagiging in love?" Biro pa ng dalaga, makahulugang tumingin kay Demi. "Erica?" Simpleng saway ni Demi sa kaibigan. Nagiinit na ang pisngi. "Children, let's go home." Untag ni Doña Cora sa tatlo. "Erica, sumunod ka na rin. Nagpahanda ako ng pananghalian kay Rita. Kasyang-kasya yun sa ating lahat." Anyaya ng matanda sa dalaga. "Okay po Lola, I'll just drive there na lang," sagot ni Erica. "Or gusto mong sumabi na lang sa akin, Demi?" Sandaling napatingin si Demi kay Christoph as if getting his approval. Maya-maya pa, tumango na rin si Christoph, ngumiti. "Dun ka na lang kay Erica. I know you have a lot to catch up on. I'll be fine with Lola and Savvy." Paniniguro nito. Ngumiti si Demi. "Alright, see you at the mansion." Paalam ni Demi kay Christoph bago sumunod kay Erica, patungo sa sasakyan nito. Pagdating doon, sa backseat pumuesto ang mag-ina, habang si Erica naman ang pumuesto sa manibela. Hindi naglaon, pinaandar na ng dalaga ang sasakyan. Nagpalingalinga si Demi. Pilit na pinakakalma ang sarili. Nakauwi na siya. Totoong nasa Pilipinas na siya. And somehow, she didn't find it as bad as she thought. Kumalma na sa pagkabug ang kanyang dibdib. Hindi na gaya kagabi, na kulang na lang ay mag-back out silang mag-ina at magpaiwan na lang sa mansyon nila sa Washington. She was afraid that as soon as she lands, muli siyang aalipinin ng masasakit na alaala ng nakaraan. But none of those happened. Ang sumalubong sa kanya ay ang pamilyar na ngiti at yakap ng kanyang kaibigang si Erica. And honestly, she felt good.
She felt good coming home after all. Nagsimulang magkwento si Erica tungkol sa mga iba't ibang mga bagay. At si Demi naman, panay ang tanong sa kanilang mga dating kasamahan at kakilala. Ilang sandali pa, nadaanan nila ang building ng GDC. Agad na napapikit ang mga mata ni Demi sa pamilyar na building, standing so high and mighty in the middle of the city. Si Sir Max, hindi mo tatanungin kung kumusta na siya? Untag ni Erica kay Demi nang makita ito ng dalaga na hinahabol ng tingin ang building ng GDC. Agad na pabaling ng tingin si Demi sa kaibigan. Sandaling nag-isip. She has not heard any single news about him for the past 4 years. She chose not to. She asked Erica and the people she knew not to. Even her lola distanced herself from Max. And she will continue to do that for her peace of mind. Marahang umiling ang dalaga. Huwag na Erica, nakaraan na si Max. Hindi na dapat pinag-uusapan pa. At si Christoph ang ngayon mo, ganun ba? Kumurap lang si Demi at umiwas ng tingin. What? Bakit hindi mo sinabi sa akin tuwing magkausap tayo? Ano, nilihim mo na lang? Sinarili mo? Kastigo ni Demi kay Erica nang malaman ang sinapit ng relasyon ng kaibigan kay Logan. Apparently, Logan got drunk and he had a one-night stand with another woman. The woman got pregnant. Kaya napilitan itong pakasalan ni Logan, leaving Erica heartbroken and alone. And what's worse, it all happened 2 years ago at walang kaalam-alam si Demi sa sinapit ng kaibigan. Kaya naman manghang-mangha ang dalaga dahil ngayon lang yun naikwento ng kaibigan sa kanya. Nasa lanay ng mansyon ang magkaibigan at nag-uusap. Matapos ang pananghalian ay doon dumiretso ang dalawa. Si Kali naman ay kinuha ni Manang Rita at nagpresentang ito ang magpapakain sa bata. Demi, tapos na yun okay? At gaya mo rin, naka-move on na ako. Wala na akong pakialam kay Logan at sa pamilya niya. Sa ngayon, I am happy with my company and my current status as a single and ready to mingle. Nakangiting sagot ni Erica. Pero kahit na, sana sinabi mo man lang sa akin para naman inform ako. Si Demi ulit. She was too shocked with the news, she cannot let it go. Tumikwas na ang nguso ni Erica. Ito naman, kalimutan mo na nga yun. Kinaya ko naman. Look at me, I'm beautiful and rich just like you. Which gets me to thinking, hindi pa ba kayo magpapakasal ni Christoph? Lumalaki na si Kali. One day, mabibigla ka na lang. Magtatanong na yung inaanak ko tungkol sa setup ninyo ni Christoph. Anong isasagot mo? Sandaling natigilan si Demi sa tanong ng kaibigan. From time to time, she was faced with that question. But she can only come up with one answer. I'm not ready. Ani Demi. Mabilis na uminom ng juice na nakasilbi sa kanyang harapan. Nalukot naman ang mukha ni Erica sa sagot ng kaibigan. Not ready? Not ready saan? Marahang umiling si Demi. Hindi pa siya handang sagutin ng kaibigan. Maging siya, hindi rin maintindihan ang sarili kung saan siya hindi handa. She just knows that marriage is a big thing. She must not make haste this time. She did once before. She will not do it again. She will take her time. Sa maraming bagay, Erica, I am not ready to deal with the things that requires big emotions. See? That's me too. Segunda ng dalaga. Kinuha ang baso ng juice at itinaas. To our friendship, Demi. Cheers! Anito, natatawang itinaas nito ang kanyang baso bago muling uminom doon. Maya-maya pa, lumapit si Christoph sa dalawa. Demi, I'll go ahead. Bibisitahin ko pang mamamaya. Baka gabihin ako sa daan. Paalam nito. Tumayo si Demi at lumapit kay Christoph. Okay, kailan ang balik mo? The day after next na siguro. Alam mo na, baka maipagawa ang mama. Anang binata. Tumangu-tangu si Demi. Ngumiti. Sige, ingat ka sa pagdadrive ha? Bilin pa ni Demi bago ito magaang niyakap. Bye, I'll call you. Anito, gumanti ng yakap bago tuluyang binitiwan si Demi. Pinanood ni Demi ang paglabas nito sa kabahayan patungo sa garahe. He's taking one of their cars para sa pagbisita nito sa mama nito na ang huling balita niya ay naninirahan 2 oras ang layo sa syudad. Now I get it. Ani Erica, may makahulugang ngiti sa labi. Muli namang napabaling si Demi sa kaibigan. Now, you get what? Umiling si Erica. Tumayo na rin. Wala yon, wag mo nang isipin. Anyway, mauna na rin ako, Demi. Kailangan ko na bumalik sa opisina.
May mga kailangan pa akong tapusin na trabaho. Ngumiti na si Demi. Niyakap muli ang kaibigan. Thank you, Erica, for welcoming us home. No biggie. Na-miss din kita, Demi. Let's talk some more next time. Anito bago kumalas sa yakap ng kaibigan. Yes, let's do that. Sagot naman ng dalaga bago hinatid ang kaibigan sa front door kung saan naghihintay ang sasakyan nito. Hinintay ni Demi na makalabas ng kanilang gate si Erica bago muling bumalik sa kabahayan. She plans to take her daughter upstairs kung tapos na itong kumain. Subalit bago pa man makarating sa dining si Demi, agad siyang hinarang ni Sevi. Mangyak-ngiyak ito at halatang balisa. Sevi? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang hitsura mo? Nag-aalalang tanong ni Demi sa pinsan. Si nanay ate. Si nanay. Sumbong nito. Suminghot. Napanaginipan ko ulit si nanay ate Demi. Anito sa hirap na tinig. Panaginip? Kaya ka ba nagkakaganyan dahil lagi mong napapanaginipan ng tiyang Esang, Sevi? Muling humikbi ang binata. Pwede ba nating bisitahin ang puntod ng nanay bukas, ate? Please. Marahang hinagod ni Demi ang balikat ni Sevi. Sige, Sevi. Bibisitahin natin si tiyang Esang. Bukas na bukas din. Pasado 9:00 na ng gabi, subalit hindi pa rin naghahapunan si Max. Naroon siya sa veranda ng malaking bahay at nakatingin sa madilim na kalangitan. Dinala ng binata ang hawak na bote ng beer sa kanyang bibig at uminom ng alak. Sa nakalipas na 4 na taon, nasanay na ang kanyang katawan sa pag-inom ng alak bago matulog. It has become a habit. Only then, he is assured that the memories of yesterday will not haunt him in his sleep. Only then will he have a peace. Kanina, nakalahati na ng kanyang mga tauhan sa bukid at paggapas ng palay. Ang tansya niya, bago matapos ang linggong iyon, naani na nilang lahat ang mga palay. After that, he'll shift his focus on the coffee farm and the horses. Marami siyang gagawin sa mga susunod na araw. Marami siyang pwedeng pagkaabalahan upang makalimot. Kaya lang, hindi pa rin siya makalimot. If he'd be honest, he can still remember all that he had before he lost everything. At kahit na anong gawin niya, nanghihinayang pa rin siya. Sinisisi pa rin niya ang kanyang sarili sa mga nangyari. Kahit na alam niyang hindi na niya mababago ang mga yun kahit kailan. Marahil yun na ang kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Ang maging alipin ng alaala ng nakaraan na bawat araw niyang pagsisisihan. Sir? Untag ng pamilyar na boses ng babae sa kanyang likuran. Agad na lumingon si Max. Tipid ng umiti nang makita si Minerva, ang kanyang accountant. May pinaayos siya ulit dito, kaya naman ginabi na ito. Tapos ko na po ang libro, sir. Uuwi na po ako. Anang dalaga, bago umiwas ng tingin. Minerva is just 24 years old and a typical Filipina beauty. Nagtatrabaho ito sa bangko sa bayan at nagpa-part-time sa kanyang bookkeeper. Batid din niyang may gusto ito sa kanya at kung gago lang siya, matagal na niya itong pinatulan. The nights could get lonely sometimes and he needs company. But, sige na Minerva, puntahan mo na lang sa kusina si Gary at magpahatid ka sa kanya. Thank you. Anang binata bago muli itong tinalikuran. Nang marinig niya ang marahan nitong pagbaba ng hagdan, saka nagbuga ng hininga si Max, ibinalik ang tingin sa madilim na langit. Muling nakaramdam ang binata ng pangungulila. Maybe he needs to pay her a visit. Yun lang naman ang tangi niyang magagawa, right? He will visit Demi's grave tomorrow. Ngayong nasa Pilipinas na si Demi, muli kaya ay mag-cruise ang landas nila ni Max? Ano ang gagawin ni Max kung sakaling makita niya si Demi na inakala niyang patay na? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.